Si Mang Cardo ay isang byudo. Napagtapos niya ang dalawa niyang anak na sina Leo at Mia. Nang magkatrabaho ang mga bata, napansin ni Mang Cardo ang isang problema. Ubos biyaya sila. Walang ipon, puro luho, araw-araw may online delivery. Naisip niya, paano sila mabubuhay kung wala na ako? Kaya isang araw gumawa siya ng isang napakahigpit na patakaran. Mula ngayon, dahil may sweldo na kayo, magbabayad kayo ng upa sa bahay na ito. Hahati kayo sa kuryente, tubig, at groceries. 20% ng sweldo nyo, ibibigay nyo sa akin tuwing kinsenas. Nagulat ang magkapatid. Nagalit sila. Pa, sarili mo kaming mga anak. Bakit mo kami sinisingil sa sarili nating bahay? Pero hindi nagpatinag si Mang Cardo. Kung ayaw nyo, lumayas kayo. Labag sa loob na nag-aabot ng pera ang magkapatid buwan-buwan. Nagsimulang magalit ang magkapatid sa ama nila. Tawag nila rito, kuripot at mukhang pera. Naisip nila, inuubos ng tatay nila ang pera nila para sa sarili nito. Kahit ang totoo, butas-butas na ang sapatos ni Mang Cardo at nagtitiis ito sa murang ulam. Dahil hindi na makatiis sa kasakiman ng kanilang ama, nagdesisyon ang magkapatid na bumukod. Aalis na po kami. Tutal mukhang pera lang naman ang mahalaga sa inyo. Hindi sila pinigilan ni Mang Cardo. Tinalikuran lang niya ang mga anak at hinayaang umalis. 5 taon ang lumipas, walang komunikasyon. Sa labas, naranasan ni na Leo at Mia ang lupit ng totoong buhay. Ang mahal pala ng upa, ang mahal ng kuryente. Nabaon sila sa utang. Doon nila na-realize kung gaano kahirap ang buhay na pinasa ng ama nila noon. Hanggang sa makatanggap sila ng isang tawag, pumanaw na si Mang Cardo dahil sa sakit na inilihim nito. Puno ng pagsisisi, pumunta ang magkapatid sa opisina ng abogado para sa huling habilin ng kanilang ama. Iniabot ng abogado ang 2 bank passbook. Pagbukas nila, laking gulat nila. May milyon-milyong piso ang nakapangalan sa kanila. Saan galing ang ganito kalaking pera? Wala namang negosyo si Papa. Inabot ng abogado ang isang sulat. Mga anak, patawad kung nagmukha akong kontrabida. Ni isang kusing sa mga hiningi ko sa inyo, hindi ko ginastos. Inipon ko lahat yan sa bangko para sa inyo. Alam kong magagalit kayo sa akin, pero mas gugustuhin ko ng kamuhian niyo ako noon kaysa makita kayong naghihirap at nalulugmok sa utang balang araw. Gamitin niyo ito pambili ng sarili niyong bahay. Mahal na mahal ko kayo. Bumuhos ang luha ng magkapatid. Ang taong akala nilang pinakasakim ay siya palang pinaka-selfless na nagmamahal sa kanila. Kapatid, hindi lahat ng paghihigpit ng magulang ay dahil masama sila.